Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga French Special Forces na patungo sa Kosovo para sa isang misyon na hulihin ang isang war criminal. Ang mga sundalo ay nahati sa dalawang grupo. Ang isang koponan ay naghanda sa pag-atake mula sa lupa, dinesguise ang kanilang sarili bilang mga aquatic creature, habang ang iba naman ay nagtago sa mga puno at mga halaman upang maiwasang makita. Si Abdul Alim, ang most wanted war criminal sa Europe, ang paksa ng kanilang paghahanap. Ilang sandali pa, nagsimula nang magpaputok ang mga sniper mula sa lahat ng anggulo. Nang mahuli na si Abdul Alim at ang kanyang mga tauhan, dinala sila sa command center para sa legal na pagproseso. Lumipat ang eksena sa isang French journalist na nagngangalang Elsa, na ini-interview ang isang babaeng Muslim mula sa Kabul, Afghanistan. Sa panayam, ikinwento ni Mayna ang malatrahedyang kwento ng kanyang buhay, kung saan noong bata pa siya, namatay ang kanyang mga magulang at kapatid na babae sa hindi pangkaraniwang pangyayari, at kalaunan ay ipinagbili siya kay Zaif, isang kinatatakutan at walang awang Taliban leader. Ipinagbabawal ng kultura ni Mayna na ipakita ang kanyang mukha sa sinuman, ngunit ginawa niya ito para lang kay Elsa. Tiniyak ni Mayna na pagkatapos ng interview, siguradong mamamatay siya sa mga kamay ni Zaif. Habang ginagawa ang interview, nahuli ni Zaif at ng kanyang mga tauhan ang kanilang ginagawa. Nang wala ng ibang choice, mabilis na tumakbo sina Mayna at Elsa, at kasama sa kanilang pagtakas ang isang kasamahan ni Elsa na si Amin. Sa kasamaang palad, napurnada ang kanilang pagtakas nang ang mga tauhan ni Zaif ay nagawang mahuli sila sa daan. Ang balita ng pagkakahuli ni Elsa at Amin ay agad na nakarating sa gobyerno ng France, na nagudyok sa isang agarang pagpupulong sa mga matataas na opisyal. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya ang presidente ng France na mag-initiate ng isang high-level covert operation na magde-deploy ng isang elite joint task force upang iligtas sina Elsa at Amin. Lumipat ang eksena sa headquarters ng French Special Forces, kung saan ipinakilala sa atin ang commander na si Kovacs, kasama ang kanyang asawa at iba pang miyembro ng squad. Sa okasyon, binati ni Kovacs si Lucas, isa pang miyembro ng Special Forces, ng maligayang kaarawan. Binigyan si Lucas ng isang antigong compass bilang regalo, at siya ay labis na nagpasalamat para dito. Kalaunan, habang kasama ang kanyang pamilya, nakatanggap si Kovacs ng tawag mula sa kanyang superior, si Admiral Gizenek, na nag-order sa kanya at kay Lucas na maghanda para sa isang misyon. Kalaunan, ang dalawa ay agad na sumakay sa isang Hercules transport plane patungo sa Afghanistan, partikular sa lalawigan ng Wardak. Pagdating sa Afghanistan, sina Lucas at Kovacs ay sumakay ng chopper patungo sa Camp Gandamak, malapit sa border ng Afghanistan at Pakistan. Sa chopper, sinamahan sila ni Elias, isang sniper specialist mula sa ibang dibisyon. Ang tatlong sundalong ito ay makikipagkita sa tatlo pang French Special Forces na nakadeploy na sa Camp Gandamak. Samantala sa Camp Gandamak, ipinakilala sa atin ang tatlo pang miyembro, simula kay Victor, na makikitang masipag na nag-eensayo ng kanyang shooting skills. Sunod ay si Tic-Tac, na nakikipagkaibigan sa mga lokal na bata, at si Marius, na makikitang nagbibigay ng order sa kanyang mga sundalo. Hindi nagtagal, nagtipon na ang buong French Joint Task Force para talakayin ang mga detalye ng paparating na rescue mission. Sa sandaling yun, ipinaliwanag ni Kovacs na ang pangunahing layunin ay iligtas sina Elsa at Amin, na hostage ng mga Taliban sa isang nayon sa Pakistan. Samantala, kailangang harapin ni Elsa ang Taliban leader na si Zaif. Nang tanungin ng reporter kung anong ginawa niya kay Mayna, nagulat si Zaif nang malaman na maraming kaalaman si Elsa sa kanya, partikular sa kanyang academic at professional accomplishments. Sa sobrang galit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na simulan ang pag-record ng kanilang pag-uusap gamit ang isang video camera. Sa opisina ng gobyerno ng France, pinanood ng presidente at ilang opisyal ang isang video footage ni Elsa, na ini-interrogate at malapit ng pahirapan ni Zaif. Bilang babala, pinatay ni Zaif ang isa sa mga informant na tumulong kay Elsa sa kanyang coverage sa Afghanistan. Ang Pangulo ng France, na determinadong huwag pahintulutan ang isa pang French citizen na magdusa sa kamay ng Taliban, ay nag-utos sa Minister of Defense at kay Admiral Gizenek na magpatuloy na sa nakaplanong operasyon. Bilang resulta, ang Elite Joint Task Force ay agad na dinala patungo sa lugar na kinokontrol ng mga Taliban forces ni Zaif. Hindi nagtagal, si Kovacs at ang kanyang team ay nagparachute sa mga remote areas ng Pakistan, kung saan ligtas silang nakarating at naghanda para sa misyon. Sa ibang lugar, isang Pakistani intelligence agent ang bumubuntot kay Mala, isang spiritual leader ng Taliban. Gayunpaman,
Si Mala, na alam ang pagmamatsyag, ay matalinong nilinlang ang agent. Kasabay nito, malapit sa entrance, isang kamukha ni Mala ang lumabas sa ibang direksyon, habang ang totoong Mala naman ay nakipagkita kay Zeif, na naghihintay sa kanya sa loob. Nagpahayag si Mala ng pagkadismaya kay Zeif nang hayaan niyang mabuhay si Elsa, at sa halip ay pinatay lang ang kanyang informant. Iginiit niya na dapat patayin kaagad ni Zeif si Elsa, dahil ang mga taga-kanluran ay tinitingnan bilang ang pinakamalaking kaaway ng kanilang bansa. Matapos maihatid ang kahilingang ito, umalis na si Mala. Samantala, nakita na ni Kovacs at ng kanyang team ang lugar kung saan hostage sina Elsa at Amin. Gayunpaman, ang lokasyon ay mahigpit na binabantayan ng mga Taliban. Sa kanilang pagmamatsyag, napansin nila ang ilang Taliban na naghahanda upang patayin ang mga sa palagay nilang nagkasala, at kabilang dito si Mena. Nang malaman ito, hiniling ni Elias kay Kovacs ang pahintulot na iligtas si Mena at ang kanyang mga kasama upang pigilan ang kanilang execution. Gayunpaman, tumanggi si Kovacs, na mahigpit na nagpaalala sa kanya na ang kanilang misyon ay iligtas sina Elsa at Amin. Kahit mabigat sa kanilang puso, maaari lamang silang manood habang nagpapatuloy ang mga pagpatay. Nang ligtas na ang sitwasyon, inilunsad na ni Kovacs at ng kanyang team ang kanilang operasyon. Kasabay nito, si Elias, na nakaposisyon bilang isang sniper, ay patuloy na nagmomonitor mula sa isang mataas na lugar. Hindi nagtagal, nahanap na niya ang silid kung saan nakakulong sina Elsa at Amin, na nagpahintulot kay Kovacs at sa iba pa na makakilos ng mabilis. Amin Takarud, Elsa Casanova. Salut. Habang naghahanda ng umalis ang grupo, inalerto ni Elias si Kovacs na nalaman na ng Taliban ang kanilang presensya. Si Zeif, na dumating sa lugar, ay nabigla nang makitang inaatake ang kanyang teritoryo. Ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan na pinasok ng French Special Forces ang kanilang kampo, na nag-udyok kay Zeif na utusan ng kanyang puwersa na tugisin ang grupo ni Kovacs upang pigilan silang makatakas. Upang maiwasang mahuli, pinangunahan ni Kovacs ang kanyang team, kasama sina Elsa at Amin, patungo sa mabatong kabundukan. Habang nagpapahinga ng kaunti, iniulat ni Tic-Tac na nasira ang kanilang communication device sa kaninang labanan. Hindi nagtagal, nakita ni Zeif ang dalawang chopper na nagtatangkang maglanding para sa pagkuha sa koponan ni Kovacs. Dahil dito, patuloy na tinugis ng mga Taliban si Kovacs at ang kanyang koponan. Kalaunan, sinuri ni Lucas ang mga coordinate para sa pick-up location, para lang ma-realize na masyado itong exposed at malamang ay nakikita ng mga Taliban. Nang malaman ito, agad na nag-request si Kovacs ng emergency signal na ipadala sa command center. Ilang sandali pa, napansin nilang hinahabol si Elias ng mga tauhan ni Zeif. Determinadong huwag mawalan ng kakampi, naglunsad sila ng counter-attack upang i-cover si Elias, na humantong sa isang matinding labanan. Pagkatapos ng matinding bakbakan, nagpadala si Tic-Tac ng emergency signal sa aircraft carrier, na direktang natanggap ni Admiral Gizenek. Ang mensahe ay naglalaman ng kahilingan ni Kovacs na ilipat ang pick-up point ng 20 milya mula sa dating itinalagang lokasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga rescue chopper ay pinaputukan ng mga tauhan ni Zeif, dahilan para mabigo ang evacuation dahil sa biglaang pag-atake. Nang gabing yun, nagpahinga ang pangkat ng mga sundalo, batid na hinahabol pa rin sila ng mga Taliban. Sa sandaling yun, sina Lucas at Victor ang na-assign sa unang watch, at nagsalitan sa pagbabantay habang natutulog ang iba. Kinabukasan, sa ikalawang araw ng kanilang paglalakbay, patuloy silang sumulong habang tinatrap pa rin sila ng mga puwersa ng Taliban. Sa isang maikling pahinga, ginamit ni Kovacs ang kanyang compass upang mag-navigate at matukoy ang kanilang susunod na evacuation point. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kailangan nilang sundan ang ilog patungo sa Afghanistan, na nasa kabila ng mga bundok. Magiging mapanganib ang daan, ngunit ito lamang ang kanilang daan patungo sa kaligtasan. Samantala sa aircraft carrier, inutusan ng Admiral ang mga fighter jet na hanapin ang pangkat ng Special Forces, dahil nawalan na sila ng kontak mula nang masira ang communication device ng grupo ni Kovacs. Kasabay nito, maingat na nagpatuloy ang koponan ni Kovacs, alam na ang Taliban ay may malaking advantage sa lupaing ito. Lumipat ang eksena sa ikatlong araw, kung saan ang koponan ay saglit na nagpapahinga. Hindi nagtagal, nakita ni Elias ang isang grupo ng mga Taliban, na pinangungunahan ni Zeif, na patungo sa kanila. Narealize ni Marius na 3 araw na silang umiiwas sa kalaban, at tinanong ang squad kung hindi pa rin sila napapagod sa ginagawa nilang pagtakbo. Alinsunod sa kanyang payo, sumang-ayon si Kovacs na harapin at talunin na ang mga Taliban.
pinatago niya sina Elsa at Amin, at ang mga sundalo ay nakipagbakbakan na sa mga rebelde. Sa kabutihang palad, sa pamumuno ni Kovacs, ang pangkat nila ay nagawang maitulak pabalik ang mga tropa ni Zaif. Pagkatapos ng bakbakan, tinanong ni Kovacs si Elsa kung mapagkakatiwalaan ba o hindi ang kanyang kaibigan na si Amin. Tumugon naman si Elsa na oo, at dito nabunyag na ang pamilya ni Amin ay pinatay ng mga Taliban. Dahil dito, binigyan ni Kovacs si Amin ng isang rifle upang tumulong siya sa koponan. Kalaunan, ang pag-atras ng tropa ng mga Taliban pagkatapos ng engkwentro ay labis na ikinagalit ni Zaif. Ayon sa isang miyembro ng Taliban, ang mga sundalo ay mga demonyo at hindi nila sila kayang talunin. Bago pa siya makapagpatuloy, pinatay siya ni Zaif at inutusan ng iba pa na ipagpatuloy ang kanilang pagtugis sa mga sundalo. Sa ika-4 na araw, pinaigting ng Admiral at ng kanyang mga sundalo ang kanilang paghahanap, kung saan nag-deploy siya ng 2 chopper upang mag-scan sa mga bundok. Tila nakaramdam ng pagsisisi ang Admiral sa pagpapadala ng kanyang puwersa sa kuta ng mga Taliban, at hindi tiyak kung makakalabas pa ng buhay si Kovacs at ang iba pa. Kalaunan ng araw na yun, nakatagpo si Kovacs at ang kanyang team ng isang maliit na nayon. Nagpasya silang huminto doon ng sandali, at nakahanap ng mainit na pagtanggap mula sa mga lokal na taga-nayon. Nang ma-curious, nagtanong si Kovacs tungkol sa kinaroroonan ng mga bata. Bilang tugon, sinabi ng isang lokal na dinukot ng mga Taliban ang kanilang mga anak at pinilit silang sumali sa hanay ng mga rebelde. Ang maikling sandaling ito ay nagpahintulot sa kanila na makapagpahinga, ngunit dumating ang trahedya ng binaril si Marius ng isang Taliban sniper. Dahil dito, agad na kumilos ang koponan upang hanapin ang posisyon ng sniper, at pinaputukan siya ni Elias gamit ang kanyang sniper rifle. Pagkatapos nito, inilibing na nila si Marius, at ang squad ay nag-alay ng panalangin para makapagpahinga siya ng mapayapa. Sa pagkawala ng kasama, labis na nagdalamhati si Kovacs at ang kanyang koponan. Sa ika-5 araw, nilusob ni Zaif at ng kanyang mga tauhan ang nayon kung saan dating nanatili ang koponan ni Kovacs. Kasabay nito, nakita ni Tic-Tac ang paparating na grupo ng Taliban, at nang marinig ito, biglang nagpasya si Amin na bumalik sa nayon, na hinimok si Kovacs na ipagpatuloy ang kanilang pagtakas. Gayunpaman, mas pinili ni Tic-Tac, Victor, at Elias na sundan si Amin, sa kabila ng pagtutol ni Lucas. Upang maiwasan ang karagdagang sagupaan, inutusan ni Kovacs si Lucas na manatili kasama si Elsa sa bundok, habang ang iba ay sumama kay Amin upang harapin si Zaif at ang kanyang mga tauhan. Samantala sa nayon, si Zaif, na hindi nagpakita ng awa, ay pinatay ang village chief. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin na ang lahat ng mga taga-nayon. Mula sa ibang direksyon, pinaputukan ni Kovacs at ng kanyang team ang mga puwersa ng Taliban, desperadong maipaghiganti ang kanilang namatay na kasamahan at ang mga taga-nayon. Sa panahon ng labanan, napatay si Amin nang barilin siya ni Zaif mula sa likuran. Sa sandaling yun, nasaksihan ni Elias ang pagkamatay ni Amin, na lalong nagpasiklab sa kanyang galit sa mga Taliban. Sa ibang lugar, nabaril si Victor habang inililigtas ang mga taga-nayon, ngunit iniligtas siya ni Lucas, na dumating sa tamang oras. Hindi nagtagal, ang malaking bilang ng mga Taliban ay nanaig laban kay Kovacs at sa kanyang koponan, dahilan para mapilitan silang umatras. Nagpa siya ang 5 na tumakas, habang si Elias naman ay nagboluntaryong manatili, para bigyan ng cover ang kanyang mga kasama at matiyak ang kanilang pagtakas. Hindi nagtagal, si Victor, na malubhang nasugatan, ay nakatanggap ng medical treatment mula kay Elsa at Tic-Tac, na ibinalita din sa French reporter ang tungkol sa pagkamatay ni Amin. Pagkatapos ay tinanong ni Lucas si Kovacs tungkol sa kinaroroonan ni Elias, ngunit malungkot siyang tumugon na hindi na babalik si Elias. Sa kabilang banda, si Elias ay hinahabol ng mga tauhan ni Zaif. Sinadya niyang ilayo sila para bumili ng oras para kay Kovacs at sa iba pa, upang ilayo ang kanilang mga sarili sa mga Taliban. Hindi nagtagal, umakyat si Kovacs at ang iba pa sa tuktok ng bundok, kung saan napakakapal ng nyebe at sobrang lamig. Si Victor, na nanghihina at nakatitiyak na hindi na siya makakasurvive, ay hiniling kay Kovacs na iwan na siya, ngunit tumanggi ang commander. Si Elias, sa kabilang bahagi ng bundok, ay patuloy na tumatakbo mula sa mga puwersa ni Zaif. Bagamat humihinto siya paminsan-minsan para makahinga, sa huli ay umabot siya sa punto kung saan pagod na siya para magpatuloy sa pagtakbo. Nang matanggap ang kanyang kapalaran, isinakripisyo na niya ang kanyang sarili. Sa ika-6 na araw,
Habang napapalibutan ng nyebe, si Kovacs at ang kanyang team ay inaalagaan si Victor, na namimilipit sa sakit mula sa kanyang sugat. Habang patuloy na bumabagsak ang nyebe at lumalakas ang hangin, nagsiksikan ng koponan upang protektahan si Victor mula sa lamig. Sa ikapitong araw, ang 5 ay bahagyang nakalubog sa ilalim ng nyebe. Sa kasamaang palad, nang magising sina Kovacs, nakita nilang wala na si Victor sa kanilang tabi. Hindi nagtagal, natuklasan nilang pumanaw na si Victor, nakasandal sa isang bato sa tabi ni Tic-Tac. Sa huli, inilibing na ng koponan si Victor sa bundok na nababalutan ng nyebe. Hindi nagtagal, ang 4 na nakaligtas ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Afghanistan. Sa ika-8 araw, patuloy na naglalakad sina Kovacs, Lucas, Elsa at Tic-Tac pataas at pababa sa mga bundok, at tiniis ang nagyayelong panahon at tuloy-tuloy na pag-ulan ng nyebe. Sa isang punto, hinimatay si Elsa dahil sa pagod. Para patuloy na gumalaw, saglit siyang kinarga ni Lucas para matiyak na wala sa kanila ang may iwan. Hindi lang yun, tinali rin nila ang kanilang mga sarili gamit ang mga lubid upang manatiling konektado habang tinatahak nila ang mapaghamong lupain. Maya-maya, si Kovacs naman ang nagkarga kay Elsa. Sa ika-9 na araw, sa wakas ay nawala na ang nyebe, na nagbigay sa kanila ng kaunting ginhawa, bagaman kailangan pa nilang buhatin si Elsa upang maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakita na nila ang ilog, na isa sa kanilang mga marka patungo sa Afghanistan. Sa panahong ito, nabawi na ni Elsa ang kanyang lakas at nagawa ng makapaglakad, bagaman kailangan pa rin niya ng tulong. Mula sa ilog, umakyat sila sa isa pang bundok, ngunit mas nanghina na ang kanilang pisikal na kondisyon pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay. Mas tumindi pa ang kanilang sitwasyon nang tambangan sila ng mga Taliban. Sinubukan ni Elsa na tumakas ngunit hinabol siya ni Zeif, habang sina Lucas at Tic-Tac naman ay parehong pinaulanan ng bala ng mga rebelde. Sa sumunod na matinding bakbakan, nagawang patayin ni Kovacs ang lahat ng mga tauhan ni Zeif. Sa huli, hinarap niya ang Taliban leader, na ginawang hostage si Elsa, ngunit madali niya itong napabagsak. Mabilis na sumugod si Kovacs upang tingnan si Lucas, na malubhang nasugatan, habang si Elsa naman ay tinulungan si Tic-Tac, na may tama din ng bala. Sa isang makabagdamdaming sandali, napagtanto ni Kovacs na hindi na maililigtas si Lucas dahil sa kanyang matinding pinsala. Ngayon, sina Elsa, Tic-Tac, at Kovacs na lang ang natitira sa kanila. Pagkatapos nito, inilibing na nila si Lucas, at si Kovacs ay labis na nagluksa sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Sa ika-10 araw, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at muling umakyat sa mga bundok. Kalaunan, habang nagpapahinga, tiningnan ni Tic-Tac ang kanilang lokasyon at tinansya na 3 hanggang 4 na oras pa ang layo nila bago makarating sa kanilang destinasyon. Nang malaman ito, iminungkahi ni Kovacs ang isang shortcut upang maabot ang border ng Afghanistan at Pakistan ng mas mabilis. Habang naghahanda na silang magpatuloy, isang biglaang pag-slide ng mga bato ang nangyari, dahilan para magtamo ng matinding injury sa binti si Kovacs. Ngayong hindi na kayang maglakad ni na Kovacs at Tic-Tac, gumawa si Kovacs ng mahirap na desisyon na ipadala si Elsa ng mag-isa upang humingi ng tulong. Binigyan niya siya ng compass para sa navigation, habang si Tic-Tac naman ay binigyan siya ng sandata para sa proteksyon. Nag-aatubili siyang nagpaalam sa pamamagitan ng paghalik kay Tic-Tac, at pagkatapos nito ay iniwan na ang dalawa niyang kasama. Nang gabing yun, tiniis ni Elsa ang isang bagyo, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa ika-11 araw. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nanghina na siya matapos maubos ang supply ng kanyang tubig, hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak. Sa ika-12 araw, nakatanggap si Admiral Gizenek ng ulat na si Elsa ay natagpo ang buhay sa isang French airbase sa Afghanistan. Agad na hinimok ng Foreign Minister si Elsa na bumalik na sa Paris, ngunit tumanggi siyang umalis hanggat hindi niya nakikitang ligtas sina Kovacs at Tic-Tac. Hindi nagtagal, dumating ang Admiral at kasama si Elsa, nagsimula sila sa isang misyon upang iligtas sina Kovacs at Tic-Tac gamit ang 2 chopper, na sinamahan ng iba pang French Special Forces. Sa chopper, itinuro ni Elsa sa Admiral ang eksaktong lokasyon ni na Kovacs at Tic-Tac. Nang makarating doon, ang kapaligiran ay napuno ng magkahalong ginhawa, lungkot, at saya. Sa huli, nailigtas silang lahat, na tumapos sa ilang araw na nakakapagod na survival at paghihirap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay John Dave Tumatao, Abel Batalier from Malanday, Valenzuela,
Zivera from Valenzuela, Lisa Robinson, Maria Paz Villacorta from San Pablo, John Rivera, at Haina Cubata. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.